Sa isang maliit at tahimik na barangay sa gilid ng bayan ng San Isidro, nakatira si Mateo o mas kilala sa tawag na Teo. Isang 11 taong gulang na batang lalaki na may payak na pangarap. Ito ay ang maging pinakamabilis na mananakbo sa kanilang paaralan. Tuwing umaga, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, maririnig na ang yabag ng kanyang mga paa sa makitid na kalsadang lupa. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag at determinasyon, palagi siyang nauuhaw sa isang bagay na hindi niya kayang bilhin. Isang maayos na pares ng sapatos. Sa paaralan, kilala si Teo bilang batang laging nahuhuli. Sa tuwing may ensayo sa takbuhan, mabilis na nauuna ang kanyang mga kaklase. Nariyan si Enzo Villanueva, na laging suot ang makintab at bagong sapatos na tila may sariling lakas. Habang ang iba ay humahakbang ng may kumpiyansa, si Teo na may maingat na tumatakbo, sapagkat ang suot niyang sapatos ay luma na. Kupasang kulay, at may punit sa swelas na halos bumuka na sa bawat hakbang. "Mateo, bilisan mo!" Sigaw ni Coach Daniel Reyes, ang guro sa pisikal na edukasyon, habang pinapahinto ang stopwatch. Hindi naman galit ang kanyang tinig, ngunit may halong pagkadismaya. Yumuko lamang si Teo. Pilit na inaayos ang kanyang paghinga, habang ramdam ang hapdi sa talampakan. May mga batang palihim na nagtatawanan. "Kahit anong takbo mo, talo ka pa rin," bulong ng isa. Narinig iyon ni Teo, ngunit pinili niyang manahimik. Sanay na siya. Mas masakit pa rin ang katotohanang gusto niyang bumilis, ngunit parang hinihila siya pababa ng kanyang sariling sapatos. Pag-uwi niya ng bahay, sinalubong siya ng kanyang ina, si Aling Divina, na abalang naglalaba sa likod ng bahay. Napansin kaagad nito ang maruruming paa ng anak at ang pilay nitong paglalakad. "Masakit na naman ba ang paa mo, anak?" Mahinahong tanong ni Aling Divina. Ngumiti si Teo kahit halatang pagod. "Ayos lang po, Nay. Kailangan ko lang pong masanay." Sa isang sulok ng bahay, abala naman si Mang Ruben, ang kanyang ama, sa pag-aayos ng isang sirang upuan. Tumigil ito sa ginagawa at pinagmasdan ng kanyang anak. Alam niya ang pinagdaraanan ni Teo, ngunit alam rin niyang hindi sapat ang kanilang kinikita upang bumili ng bagong sapatos. Kinagabihan, habang nakahiga sa banig si Teo, tinititigan niya ang kanyang mga paa. May maliliit na sugat at gasgas, ngunit higit pa roon ang kirot sa kanyang damdamin. Ganun man, sa halip na sumuko, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang sarili na tumatakbo. Malaya, mabilis, at walang pumipigil. Sa gabing iyon, tahimik niyang ipinangako sa kanyang sarili. Kahit luma ang sapatos, hindi niya hayaang maging luma ang kanyang pangarap. At sa bawat paghinga, unti-unting nabuo sa kanyang puso ang isang matibay na paninindigan. Hindi siya titigil kahit palagi siyang nahuhuli. Kinabukasan, muling nagising si Teo. Bago pa tumilaok ang manok, tahimik ang buong barangay. Tanging huni ng kuliglig at malamig na simoy ng hangin ang kanyang kasama. Maingat niyang isinusuot ang kanyang lumang sapatos. Ang parehong pares na may punit sa gilid at manipis na ang swelas. Saglit niya itong tinitigan. Sa kamariing itinali ang sintas na tila ba doon niya'y binubuhos ang kanyang determinasyon. Lumabas siya ng bahay at nagsimulang tumakbo sa makitid na daan patungo sa palayan. Hindi ito bahagi ng opisyal na ensayo sa paaralan. Ngunit para kay Teo, ito ang simula ng kanyang sariling laban. Sa bawat hakbang, dama niya ang sakit sa paa. Ngunit mas nangingibabaw ang tibok ng kanyang puso. Puno ng pag-asa at pangarap. Habang tumatakbo,
Naalala niya ang anunsyo ni Coach Daniel Reyes noong nakaraang araw. Magkakaroon raw ng inter-school athletic meet pagkalipas ng 2 buwan. Para sa karamihan ng mga bata, isa lamang itong paligsahan. Ngunit para kay Theo, isa itong pagkakataon. Isang pintuang matagal na niyang gustong buksan. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya si Mang Ruben na naghahanda ng pumasok sa trabaho. Pawisan at may dalang mga gamit sa pagkakarpintero. Ngunit may oras pa ring ngumiti sa anak. "Baga ka na namang tumakbo, anak," sabi ng ama habang inaayos ang sombrero. "Masakit na naman ang paa mo, no?" "Opo," sagot naman ni Theo. "Pero kaya ko po. Kailangan ko lang pong magsanay." Tumango si Mang Ruben at inilapag ang kanyang gamit. "Theo?" Marahang wika niya. "Hindi lahat ng may maganda at bagong gamit ang nananalo. Sapagkat ang tunay na nananalo ay yung marunong magtiis at hindi sumusuko." Tinapik niya ang balikat ng anak. "Kung buo ang loob mo, anak, susunod ang lakas." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa isip ni Theo. Sa paaralan, mas lalo niyang sineryoso ang bawat ensayo. Kahit huli siyang dumarating sa finish line, hindi siya tumitigil sa pagtakbo. Matapos ang whistle, habang ang iba ay nagpapahinga na, patuloy pa rin siyang umiikot sa oval. Tahimik at walang reklamo. Napansin ito ni Lara Cruz, ang isa sa ilang kaibigan ni Theo. "Theo, pahinga ka muna," sabi nito. Minsang nakita siyang hingal na hingal. "Hindi ka ba napapagod?" Napangiti si Theo. "Napapagod, pero mas napapagod akong sumuko." Mula sa malayo, lihim na pinagmamasdan ni Coach Reyes ang bata. Hindi pa rin ito ang pinakamabilis, ngunit may kakaiba sa kanyang kilos. Isang disiplina na bihirang makita sa murang edad. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagbabago ang takbo ni Theo. Hindi man bumibilis kaagad ang kanyang paa, mas tumitibay naman ang kanyang loob. At sa bawat yapak na iniiwan niya sa lupa, mas lalo niyang pinapatunayan sa kanyang sarili na ang pangarap ay hindi sinusukat sa kung anong suot mo, kung hindi sa kung gaano kakahandang ipaglaban ito. Habang papalapit ang araw ng inter-school athletic meet, mas lalo pang nagiging mabigat ang mga ensayo sa paaralan. Halos araw-araw ay may takbuhan, sprint at mahabang pag-ikot sa oval. Para sa karamihan ng mga bata, nakakapagod ito. Para kay Mateo, isa itong pagsubok na kailangang lampasan. Kahit pakapalit nito ang sakit na unti-unting lumalalim sa kanyang mga paa. Isang hapon, matapos ang sunod-sunod na ikot sa oval, naramdaman ni Theo ang biglaang pagkirot sa kanyang kanang paa. Napahinto siya at napaupo sa gilid ng track. Nang alisin niya ang sapatos, tumambad ang isang sariwang sugat, namumula at bahagyang dumudugo. Ang punit na swelas ay tuluyan ng bumuka at bawat hakbang niya kanina ay parang tumutusok sa laman. "Mateo, anong nangyari sa'yo?" tanong ni Coach Daniel nang mapansin siyang hindi na tumatakbo. Tahimik na tumayo si Theo, hawak ang kanyang sapatos. "Pasensya na po, Coach. Masakit lang po ang paa ko." Lumapit ang coach at tinignan ang sugat. Kumunot ang noo nito. "Hindi ka pwedeng mag-ensayo ng ganyan. Baka mas lalong lumalayan." Ramdam ni Theo ang kaba. "Coach, huwag niyo po akong alisin sa ensayo," mabilis niyang sabi. "Kaya ko pa naman po at ayoko pong sumuko." Saglit na tumahimik si Coach Reyes. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung tama bang hayaang magpatuloy ang bata. "Mateo," seryoso niyang wika, "ang pagiging atleta ay hindi lang patungkol sa tibay ng loob. Kailangan mo ring alagaan ang sarili mo." Tumango si Theo, ngunit sa loob-loob niya, mas takot siyang mawala ng pagkakataon
kaysa sa sakit ng kanyang paa. Kinagabihan, pilit niyang itinago ang pilay pag-uwi sa bahay. Ngunit hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ng kanyang ina. Teo anak, bakit ganyan ang lakad mo? Tanong ng ina habang naghahain ng hapunan. Hindi na nakapagsinungaling pa si Teo. Ipinakita niya ang sugat sa paa. Napabuntong hininga si Aling Divina at agad ditong nilinis at binalutan. Anak, hindi masamang mangarap. Mahina niyang sabi. Pero huwag mong papabayaan ang sarili mo. Sa gilid ng mesa, tahimik na nakikinig si Mang Ruben. Maya-maya, tumayo ito at kinuha ang lumang sapatos ni Teo. Pinagmasdan niya ito at bahagyang napailing. Patawad anak ha, mahina niyang wika. Hindi pa natin kaya sa ngayon. Ngumiti si Teo kahit may luha sa mata. Ayos lang po tay, hindi naman po sapatos ang nagpapabili sa akin. Kinabukasan, kahit may benda ang paa, bumalik pa rin si Teo sa ensayo. Mas maingat, mas mabagal ngunit mas determinado. Napansin ito ng mga kaklase niya, pati na rin ni Enzo, na minsang napatingin sa kanya ng may pagtataka. Sa bawat hapdi at pagod, mas lalo lamang tumitibay ang loob ni Teo. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng sakit, kung hindi ang kakayaang magpatuloy kahit masakit. At sa gitna ng mga sugat at pagdududa, unti-unting hinuhubog ang isang batang handang tumakbo. Hindi lamang para manalo, kung hindi para patunayan ang kanyang sarili. Mula nang masugatan ang kanyang paa, natutunan ni Mateo ang isang mahalagang aral. Ang lakas ay hindi laging ipinapakita sa ingay at pagmamadali. Minsan, ito ay hinuhubog sa katahimikan. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat siya sa pagtakbo. Ngunit hindi kailanman tumigil. Sa halip na sumabay kaagad sa bilis ng iba, pinili niyang pag-aralan ang bawat galaw ng kanyang katawan. Ang tamang paghinga, ang wastong paghakbang, at ang tiyempo ng kanyang lakas. Tuwing madaling araw, habang tulog pa ang buong barangay, muling tumatakbo si Teo sa bakanting palayan sa likod ng kanilang bahay. Walang manonood, walang palakpak, tanging ang hamog sa dumuhan at mga malalamig na hangin ang kanyang saksi. Ang kanyang sapatos naman ay lalo pang numipis, ngunit ang kanyang isip ay mas lalong luminaw. Sa bawat hakbang, inuulit niya sa sarili ang mga salitang itinuro ng ama. Kung buo ang loob mo, susunod ang lakas. Sa paaralan, hindi man siya ang pinakamabilis. Napansin naman ng ilan ang pagbabago sa kanyang kilos. Mas tuwid na ang kanyang tindig. Mas kontrolado ang kanyang pagtakbo. Hindi na siya basta-basta na pag-iiwanan. Minsan, sa isang mahabang ensayo, hindi siyang nahuli. Isang maliit ngunit mahalagang tagumpay para sa kanya. Isang hapon, habang nagpapahinga ang mga bata sa ilalim ng puno, lumapit si Lara kay Teo. May dala itong bote ng tubig at tahimik na inabot sa kanya. Napansin ko, sabi ni Lara. Hindi ka na basta-basta sumasuko kahit napapagod ka na. Ngumiti si Teo at uminom. Kasi natutunan ko na, sagot niya, na may mga laban na hindi kailangan ng ingay. Kailangan lang ng tiyaga. Hindi kalayuan sa kanila, nakatayo si Coach Daniel. Kunwari abala sa pagkaayos ng mga kagamitan. Ngunit sa totoo lang, matagal na niyang pinagmamasdan si Teo. Hindi na lamang niya nakikita ang batang may sarang sapatos, kung hindi isang batang may malinaw na disiplina. Isang katangiang mas mahalaga kaysa sa bilis. Isang araw, matapos ang ensayo, tinawag ni Coach Reyes si Teo. Mateo, wika niya. Alam mo bang hindi lahat ng kampiyon ay agad na namumuod tangi? Umiling si Teo. May mga kampiyon na tahimik lang. Dagdag ng coach. Pero kapag dumating ang tamang oras, handa sila. Tumimo sa puso ni Teo ang mga salitang iyon.
At sa gabing yon, habang tinatahi ni Aling Divina ang bahaging halos tuluyang mapunit sa kanyang sapatos, tahimik lamang siyang nakaupo at nagmamasid. Hindi siya nagreklamo. Sa halip, lalo siyang nagpursige. Sa bawat tahimik na pagsasanay, mas lalong hinuhubog ang kanyang sarili. Hindi lamang bilang isang mananakbo, kung hindi bilang isang batang marunong maghintay, magtiis at maniwala. At bagamat wala pang medalya sa kanyang leeg, unti-unti nang nahahanda si Teo para sa araw na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay susubukin. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Mateo, ang inter-school athletic meet. Maaga pa lang ay abala na ang buong paaralan. Makukulay na banderitas ang nakasabit sa paligid ng oval. May mga magulang na may dalang payong at may mga gurong abalang nag-aayos ng programa. Para sa karamihan, ito'y isang masayang pagtitipon. Para kay Teo, ito ang pinakamahalagang araw ng kanyang murang buhay. Habang nagbibihis sa silid-aralan na ginawang waiting area ng mga atleta, tahimik na itinali ni Teo ang sintas ng kanyang lumang sapatos. Maingat niya itong hinigpitan. Sinisigurong hindi ito agad bibigay. Sa paligid niya, naroon ang ibang mga bata. Makikinang ang sapatos, bago ang uniforme at puno ng kumpiyansa ang mga mukha. Sa kabilang dulo ng silid, naroon si Enzo Villanueva. Nakaupo ito at nag-iinat, tila sanay na sanay sa ganitong paligsahan. Nang mapansin si Teo, saglit itong napatingin sa kanyang sapatos. Saka bumaling sa iba. Walang sinabi, ngunit sapat na yon para muling maramdaman ni Teo ang bigat ng kaibahan nila. Lumapit si Coach Daniel at tinawag ang mga kalahok. Tandaan nyo, wika niya, hindi dito nasusukat ang halaga ninyo bilang tao. Tumakbo kayo ng buong puso. Sa starting line, magkatabi ang mga batang kalahok. Ramdam ni Teo ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa gilid ng oval, nakita niya si Mang Ruben at Aling Divina. Hindi sila sumisigaw o pumapalakpak, ngunit sapat na ang kanilang presensya para palakasin ang kanyang loob. Tumango si Mang Ruben bilang tahimik na suporta. Ngumiti naman si Aling Divina, bagamat bakas ang pag-aalala. Handa! Sigaw ng opisyal. Huminga ng malalim si Teo. Inaalala niya ang lahat ng umagang nag-iisa siyang tumatakbo. Ang bawat sugat, ang bawat hapdi. Set! Napapikit siya sandali. Takbo! Sa unang bugso, mabilis na nauna ang karamihan. Tulad ng dati, naiwan na naman si Teo sa likuran. Narinig niya ang hiyawan ng mga manonood. Ngunit pinili niyang huwag lumingon. Sa halip, itinoon niya ang pansin sa sarili. Sa kanyang paghinga, sa tiyempo ng kanyang mga hakbang, habang tumatagal ang takbuhan, unti-unti niyang nararamdaman ang pamilyar na ritmo. Hindi man siya ang pinakamabilis, pero hindi naman siya sumusuko. Sa bawat ikot, may isang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Kaya ko ba? At sa gitna ng ingay at kaba, isang sagot ang malinaw na lumitaw sa kanyang puso. Kailangan kong ituloy. Habang papalapit ang ikalawang ikot ng takbuhan, ramdam ni Teo ang pagod na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Mabigat ang kanyang paghinga. At tila nagiging mas malinaw ang bawat pintig ng kanyang puso. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, lalo niyang pinatatag ang kanyang isip. Alam niyang ito ang sandaling pinaghandaan niya. Hindi sa paaralan lamang, kung hindi sa bawat umagang mag-isa siyang tumatakbo sa palayan. Isa-isa niyang napansin na ang ilang batang nauna ay nagsisimula ng bumagal. Ang mga kaninang mabilis ay tila nauubusan na ng lakas. Si Teo, bagamat pagod na rin, ay nanatiling pare-pareho ang takbo. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya tumitigil.
Ang bawat hakbang ay parang sagot sa lahat ng pagdududa sa kanya at sa sarili niya. Sa bandang unahan naman ay naroon pa rin si Enzo. Ngunit hindi na ito kasing bilis ng dati. Halata sa mukha nito ang pagod. Sa pagkakataong iyon, naalala ni Teo ang sinabi ng ama. Ang lakas na inipon ng paunti-unti ay mas tumatagal kaysa sa biglaang bilis. Dahan-dahan, halos hindi niya namamalayan na papalapit na pala siya kay Enzo. Narinig niya ang mga sigawan ng mga tao. Habol pa! Kaya mo yan! May mga boses na hindi niya kilala, ngunit may iisang tinig na malinaw niyang narinig. Ang tinig ni Lara Cruz. Masigla at puno ng paniniwala. Sa huling tuwid na bahagi ng oval, nagsimula ang tunay na laban. Nararamdaman ni Teo ang hapti sa kanyang mga paa, lalo na sa bahaging dati ng nasugatan. Ngunit sa halip na ituon ng pansin sa sakit, inalala niya ang mga gabing tinatahi ni Aling Divina ang kanyang sapatos, ang mga tahimik na tango ni Mang Ruben, at ang mga umagang walang palakpak ngunit puno ng pangarap. Piniga niya ang huling lakas na natitira sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa finish line. Isang puting guhit na sumisimbolo sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa isang iglap ay nalampasan niya si Enzo. Hindi niya alam kung papaano, basta tumakbo lamang siya ng buong puso. Sa huling hakbang, halos kasabay ng kanyang paghinga, tinawid ni Teo ang finish line. Sandaling tumahimik ang paligid. Waring hindi makapaniwala ang mga manonood. Pagkatapos, isang malakas na palakpakan ng umalingaw-ngaw. Napaluha si Teo sa lupa. Hingal na hingal, pawisan, at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Lumapit si Coach Daniel Reyes. May ngiti sa labi. Mateo, sabi niya, hindi sapatos ang nagdala sa'yo rito. Tumingala si Teo. May luha sa mga mata at ngiting hindi maipinta. Alam niya sa kanyang sarili, ang takbong iyon ay hindi lamang patungkol sa panalo. Ito ay takbong hinubog ng disiplina, tiyaga at paniniwala. Isang takbong higit pa sa sapatos. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang determinasyon, dedikasyon at kanyang mga pangarap. Medyo matagal bago tuluyang naunawaan ni Mateo ang nangyari. Habang nakaupo siya sa gilid ng oval, hawak ang tuwalya at pilit na inaayos ang kanyang paghinga. Isa-isang lumapit ang mga tao upang batiin siya. May mga kaklasing dating hindi man lamang siya napapansin. May mga gurong ngayon lamang umiti sa kanya ng buong pagmamalaki. Maya-maya, isinabit na sa kanyang leeg ang medalya. Makintab, mabigat, at malamig sa kanyang balat. Tinitikan niya ito sandali, ngunit sa halip na saya, isang kakaibang katahimikan ng kanyang naramdaman. Hindi ito ang kanyang pinangarap noong una. Ang kanyang pangarap lamang ay patunayan sa kanyang sarili na kaya niya, kahit salat sa kagamitan. Lumapit si Mang Ruben at Aling Divina. Hindi kaagad nagsalita ang ama. Sa halip ay niyakap niya si Teo ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamalaki at pasasalamat. Anak, mahina niyang sabi. Pinatunayan mo na ang pangarap mo ay hindi binibili. May luha sa mata ni Aling Divina habang hinahaplos ang buhok ng anak. Hindi ka namin ipinagdasal na manalo, anak, sabi nito. Pero ipinagdasal naming huwag kang sumuko. At yun nga ang nangyari, hindi ka sumuko. Lumapit rin si Enzo. Tahimik ito, walang yabang sa mukha. Magaling ang takbo mo, sabi niya. Akala ko sapat na ang gamit. Ngumiti si Teo. Akala ko rin dati, sagot niya. Pero natutunan kong mas mahalaga ang paghahanda. Kinabukasan, sa flag ceremony ng paaralan, muling tinawag ang pangalan ni Teo. Ikinuwento ni Coach Daniel Reyes ang kanyang dedikasyon, ang tahimik na pagsasanay, ang pagpupursige sa kabila ng hirap. Hindi niya binanggit ang panalo lamang,
kung hindi ang karakter na ipinakita ng bata. Ilang araw matapos ang paligsahan, may dumating na kahon sa kanilang bahay. Galing ito sa paaralan at sa ilang taong naantig sa kwento ni Teo. Sa loob nito ay may isang bagong pares ng sapatos. Matibay, maayos at sakto sa kanyang paa. Hinawakan ni Teo ang sapatos at napangiti. Masaya siya, ngunit malinaw sa kanyang isipan. Hindi ito ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Ang magdadala sa kanya roon ay ang umagang walang palakpak, ang mga gabing may sugat, at ang pusong ayaw sumuko. Sa madaling salita, ito ay ang kanyang pagsusumikap. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Patuloy na nag-eensayo sa Enzo. Ngayon ay may bago na siyang sapatos, ngunit parehong pangarap. At sa bawat hakbang, dala niya ang isang aral na hindi niya kailanman malilimutan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang suot mo, kung hindi sa kung gaano kakahandang ipaglaban ang iyong mga pangarap. Patuloy siyang magsusumikap hanggang sa ito'y tuluyan niyang maabot. Bagay na hindi malabong mangyari sa batang tulad ni Mateo. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi nasusukat ang pangarap sa kagamitan. Ang tagumpay ni Mateo ay hindi dahil sa bago o mamahaling sapatos, kung hindi dahil sa tiyaga, disiplina, at dedikasyon. Kahit kulang sa material, kayang makamit ang pangarap kung may pusong handang magsikap. Ang tiyaga at disiplina ay higit na mas mahalaga kaysa sa talento lamang. Maaaring hindi ka pinakamabilis o pinakamagaling sa simula, pero sa patuloy na pagsasanay at tamang dedikasyon, unti-unti kang uusbong at magtatagumpay. Pagtitiwala sa Diyos at sa sarili ang susi sa tagumpay. Kahit maraming bumabatikos o humuhusga, ang paniniwala sa sariling kakayahan at pagtitiwala sa Diyos ang magbibigay lakas na magpatuloy. Ang tagumpay ay bunga ng sakripisyo at malasakit ng pamilya. Ang suporta at gabay ng pamilya, kahit sa simpleng paraan, ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas upang harapin ang mga hamon. Ang paghihirap at kabiguan ay bahagi ng pag-abot sa pangarap. Hindi laging madali ang daan patungo sa pangarap. Ang bawat sakit, pagkatalo at paghihirap ay nagtuturo ng tibay ng loob at karakter. Kahit punit ang sapatos at puno ng balakid ang daan, kung may tiyaga, disiplina at paniniwala sa sarili at higit sa lahat ay sa Diyos, makakamtan ang iyong mga pangarap. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa medalya o premyo, kung hindi sa tabang, dedikasyon at sa puso na hindi sumusuko. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.